Broadcasting live, this is your Pinoy Street on AL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Pinoy Inventor! Pinoy Inventor! Ang palatuntunang magpapakilala sa mga Pilipinong may angking galing sa pagtuklas at inobasyon. Gamit ang teknolohiya at agham, isusulong ang mga produktong sariling atin. Lilinangin ang pagiging malikhain ng mga kabataan natin. Magsisilbing tulay ng mga Pinoy inventor sa ating pamahalaan upang tulungan at tangkilikin ng sambayanan. Pinoy Inventor! Pinoy Inventor! Pinoy Inventor! Mga imbensyong Pinoy na inyong matutunghayan, patok at siguradong kapakipakinabang sa inyong pangangailangan, ordinaryong panahon man o darating na kalamidad. Pinoy Inventor! Pinoy Inventor! Handog sa inyo ng natatanging Pinoy Inventor, June De Jesus, katuwang ninyo sa pag-unlad. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. At gayon din sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang Pinoy Inventor. Ito si Mr. June De Jesus, isang inventor, isang Pilipino. At sa araw na ito ay samahan niyo po ako sa isang oras na talakayan. Ang pag-uusapan po natin ay ang pagpapaunlad ng edukasyon. Yan. At ito pong kung paano magiging mas matatag ang wikang Pilipino. At meron po tayong isang tao na makakapiling sa araw po na ito. At wala pong iba kundi si Mr. Gil Gaser. Isang inventor. Talaga pong ito ay talagang hindi lang inventor, talagang marami itong mga ideas talagang pwedeng ibahagi po sa atin. At pero bago po natin simulan, pakiclick lang po or like or share and share. Ito pong page po natin. Ito pong Hybrid Solar Energy, HiMax Turbo Power Simulator, STPS, Call Alert Computerized Security System. At pwede nyo rin pong i-follow ang aking Facebook account, DeSus792 sa YouTube, Mr. June De Jesus. At kung may nais po kayong malaman, maaari kayong magpadala ng email dito po sa HiMax Turbo Power, HiMax TPS at gmail.com. Yan. At yung isa pong email, ito pong desuselectronics@gmail.com or mag-text or tumawag dito sa 0917-986-7177. At yung ating pong telephone number, 02-750-9420. At ngayon inyong napapanood sa PinoyExtreme.com at napapakinggan ninyo ang Pinoy Extreme dito sa Versatile Radio. At i-tune lang po yung app ng pwede ninyong i-download sa Google Play. At ito po yung ating pong mga pag-uusapan. Yan po At ito po at meron po tayong isang makakapanayam po ngayon. Ito po si Mr. Gil Gaser At yung pong ating pong topic po ngayon ay tulad ng sabi ko po kanina, tungkol po sa education. Kasi marami po tayong tinatawag na mga wikang Pilipino na talagang hindi po talaga natin nagagamit. Lalo nga po, tulad po ng sabi niya, sa science and mathematics, talaga po yung wikang Pilipino ay parang hindi nagagamit. Kasi may mga salita na parang hindi talaga yung iba. Pag kinonvert natin sa Tagalog o sa English, yung sa Tagalog niya, pag ginamit natin, para bang ang hirap intindihin. Kaya ito po yung kanyang
ginawang isang parang makakatulong po sa atin. Yung mga pangkaraniwan po nating ginagamit na salita, ay yun po talaga yung pwede nating gamitin. Para po naman tayo ay makasabay sa na gamitin yung wikang Pilipino para po sa ating pag-aaral, ano? Lalo na po yung mga talagang hindi naman lahat magaling po sa English, di ba? Talagang kahit sabihin natin talagang nakagraduate na, talagang pag sa English ay medyo mayroon pa rin konting pagkukulang. Kaya panahon na po siguro na gamitin natin yung wikang Pilipino kung paano natin ito magagamit ng tama at magandang pakinggan para po sa ating mga kabataan. Hindi lang po sa mga kabataan, yung mga tinatawag nating mga hindi naman talaga magaling sa English, pero yung pangkaraniwan nating ginagamit na salitang Tagalog ngayon ay pwede nating magamit, no? Parang Taglis na hindi maintindihan, pero maganda sanang gamitin. Pero yan po ay ipapaliwanag para mas lalo po nating maintindihan ni Mr. Gil Gaser. At siya po yung ating pong makakasama natin ngayon, itong araw po na to. At para po ito ay para sa lahat, ano? Maging ako ay kailangan ko ring makuha yung magandang ideas niya. Bagamat ito'y amin pong pinag-uusapan paminsan-minsan. Kaya ito po yung mapakalaking bagay na ito po ay mapag-usapan. Welcome Gil Gaser, ano? At pwede bang bigyan mo kami ng mga konting paliwanag at maaari sana mas mahaba, no? Para mas lalo nating mas maintindihan ito pong ating gagawin, ano? Itong sa show po na to dito sa Pinoy Inventor, at ito po kapiling po natin si Gil Gaser, ano? Yan. Ano po ba yung unahin po natin na Mr. Gil Gaser? Kayo na po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Medyo tanghali na, no? At siyempre, hayaan nyo muna akong magpakilala ng konti. Gil Gaser po ang bukong pangalan. Dito po ako nakatira sa Isla Valenzuela. At si John, maraming beses na rin napunta dito sa bahay. Magkakasama kami niya na bilang inventor. At sa pag-invento po, ginawa ko na rin hanap buhay. Kaya full-time na pong invention talaga ang kinabubuhay ng pamilya ko dito. At dahil lang po dyan na talagang ako medyo mapag-obserba. At ngayon lumalaki na yung aking mga apo, nakikita ko yung sistema ng pagtuturo sa eskwelahan. At kadalasan talagang aaminin ko, tumutulong ako sa kanilang mga assignment. At isa sa nakikita ko talagang malaking problema talaga sa eskwelahan natin, yung paggamit natin ng wikang banyaga. Para ba tayong dayuhan dito sa Pilipinas Tayo ang mga immigrant na pagpasok natin sa eskwelahan, mulang kindergarten hanggang paglabas, para tayo na sa ibang bansa. Pag-uwi natin sa bahay, saka lang tayo parang tumutungtong sa Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit napaka-inefficient ng ating education. At meron akong mga ideya, ito naman mga ideyang ito, ang ibang nito naisulat ko to mga 10 taon na nakakaraan. At ito binago ko na rin ng konti. At ito naman, nagkataon naman talagang hindi ako masyado naging agresibo para i-broadcast ito ng masyado. Una-una, wala akong access. Kaya nga, nagpapasalamat ako. At saka naunahang pagkakataon, tila maipalalaganap ko na rin to. At sana doon sa mga naniniwala sa mga ideyang ito, ay sana tulungan na mapaunlad natin ang ating edukasyon at tuloy mapatatag ang ating wikang Pilipino. Yan, okay. At ano po yung mga uunahin po natin diyan po sa inyong mga ideas, ano? Bagamat yan po nakita ko na talagang pag yan po kinukwento niyo po sa akin ay talagang yung bang tinatawag nating very interesting, ano? Kaya sige po at ipaliwanag po natin yung mga unang paksa ng ating pong na inyong sasabihin para po ito ay makita natin at alam po natin ito ay makakatulong sa edukasyon at sa lahat at sa wikang Pilipino. Sige po, go ahead po para po sa inyong paliwanagan. Okay, hayaan yung simulan ko ito sa pagbabasa ng mga naisulat ko noong araw. Pinamagatan ko itong paano mapapatatag ang wikang Pilipino. Siguro kung hindi ako nagkakamali, mga buwan yata ng August nang isulat ko ito. Hayaan yung basahin ko para at hindi na ako matamimi masyado. Sige pa. Ito pa. Mahalin ang sariling wika, ang wikang sariling atin.
ang bilid ng ating mga bayaning tunay na nagmamahal sa ating bansa. Bagaman malaya na tayo dahil sa ating mga bayani ay hindi natin tunay na minamahal ang ating sariling wika. Hindi natin ito ginagamit bilang pangunahing lingwahe ng edukasyon. Maging sa paghubog ng ating mga batas, ay wikang dayuhan ang pangunahing ginagamit. Ito ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng kalidad ng ating edukasyon. Magulo at nakakalito ang paggamit ng wikang dayuhan, ang wikang Ingles. Mabisa ang edukasyon kung ang salitang ginagamit sa paaralan ay siyang nagagamit sa pag-uwi sa bahay. Nagiging karugtong ng paaralan ang tahanan. Kakaunti lamang ang mga magulang ng bihasa sa Ingles, kabilang na ang ibang mga teacher. Mahirap daw ituro ang agham at matematika sa wikang Pilipino. Ang agham dito ay yung science at mathematics. Hindi ito talaga totoo. Maraming incheck at mga Hapones na halos personal kong kakilala. At mga Taiwanese at Koreano na mga inhinyero at mga scientist na nakakagawa na ng mga computer, radio, television, barko, cellphone at iba pa ang hindi marunong magsalita ng Ingles. Tayong mga Pinoy na pinakamagaling umingles dito sa Asia, tayo yon, ay siyang pinakakulilat pagdating sa technology. Nasusulat sa Ingles ang mga librong technical kaya dapat mag-aral tayo ng Ingles. Isa itong napakababaw na dahilan. Mas mura at mas praktikal isalin sa ating wika ang mga banyagang libro kaysa sanayin sa English ang lahat ng mga Pilipino. Maraming taon nang gugugulin. In fact, dekada na ang ginagawa nating katuturo ng English sa mga Pilipino. Maliit na porsyento lang ng populasyon ang talagang fluent talaga pagdating sa yung pagsasalita ng English . Hindi sapat daw ang wikang Pinoy para gamitin sa larangan ng science at mathematics. Napakasimpleng problema ito. Maging ang English ay hindi rin sapat. Hindi sapat ang vocabulary ng English para sa science at mathematics . Kaya ang ginawa ng English, isinama sa English ang iba't ibang wika gaya ng Latin, Pranses, Aleman, maging Kastila. Ngayon walang pumipigil sa atin para gawin din ito. Hindi ito lumalabag sa ating konstitusyon na nasusulat sa English. Ang tunay na wikang Pilipino na dapat palaganapin, tangkilikin at gamitin sa edukasyon, ang tunay na wikang Pilipino na umiira sa ating bansa ay ang wikang ginagamit sa Kalakhang, Maynila. Yung mismong lingwahe ng NCR na siyang wikang ginagamit sa mga pelikulang Pilipino. Ito ang wikang laganap sa bansa, dala ng regular na pagpapalabas ng mga pelikulang Pilipino, at miski sa mass media, ito ang language . Tanggapin na natin ang evolusyon ng wikang Pilipino na nangyayari dito sa Kalakhang, Maynila. Mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: cellphone, computer, antena, pogi, discount, bargain, spelling at iba pa. Kailangan lamang na mapagkasunduan ang magiging tamang spelling na aayon sa wikang Pilipino. Sa ganitong paraan lamang na tunay na uunlad ang antas ng ating edukasyon para matugunan ang pangangailangan ng ating bansa. Palaganapin, gamitin, palaguin, pagyamanin ang wikang Pilipino. Mabuhay ang wikang Pilipino. Ito yung opinion ko talaga. Yun po pala yung kanyang sana po ay bas naintindihan at naunawaan ang kanyang mga binigkas, talagang napakahalaga, Yan po yung isa po sa layunin po namin, naming mga inventor, lalo na po yung nakaisip po nito, si Mr. Gil Gaser, na ito po sana ay pag-aaralan ng ating gobyerno, para po ito ay baka ito ay isa sa paraan para po ito ay makatulong po sa lahat, lalo na po dun sa mga tinatawag nating hindi naman talaga marunong sa yung magaling sa English. Bagamat marunong, pero siyempre kung matututo tayo mas gagamitin natin ang wikang ating sariling bansa, yung wikang Pilipino, ay siguro marami sa atin ng magkakaintindihan, lalo na sa negosyo, sa lahat man. Yan po
At ano pa po yung karagdagan po natin dito, Mr. Hilgaser, dito po sa inyo pong mga nabanggit na dito po sa wikang Pilipino? Hayaan yung basahin ko tong second part ng aking ideya. Na ito, naisulat ko to siguro mga 2 taon lang nakakaraan. At nabigyan ko na rin ng kopya ang isang congressman natin. Kaya lang, mukha yatang napunta lang siguro sa garbage can. I don't know kung ano nangyari. Kaya hayaan yung basahin ko ito. Sige po. Pinamagatan ko ito ng pagpapaunlad sa edukasyon. Anong bigay inspiration dito sa akin nadagdagan ito nung lumabas yung resulta ng PISA. Ito yung test sa mga estudyante na sa pagitan ng mga age 15 hanggang 17 na ang nag-participate ay 79 countries. At nakakalungkot, sa larangan ng science at mathematics, ang Pilipinas ang ika-79. Number 1 ang China. Ganun na kalala ang ating talagang sistema ng edukasyon. Kaya nga nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ito para at least sa isang kagaya kong pangkaraniwang Pilipino na nagpapaaral din ng mga anak, sana lalo nating gawing efficient ang ating education. Yes. Kaya ito ang aking isa sa mga rekomendasyon ko. Pinamagatan ko itong pagpapaunlad ng education. Dito ginamit ko na talaga yung tinatawag natin taglis, pero palagay ko hindi taglis ang dapat ng termino sa lingwahe ng Metro Manila. Pag-isipan natin kung ano yan Kasi hindi naman talaga purong Tagalog ang lingwahe ng Metro Manila Nandiyan na yung word ng mga Uragon. Halo-halo na may mga Bisaya. Hayaan mong basahin ko ito. Pagpapaunlad ng education. Napakalaking balakid sa ating education ang paggamit ng banyagang wikang English bilang medium of instructions sa mahahalagang subject na kagaya ng mathematics at science. Napakahalaga na magkaroon ng efficient communication sa anumang usapin, lalong-lalo na sa edukasyon, sapagkat pangunahin dito ang wasto at mabilis na understanding. Hindi na babagay sa atin na gamitin ang English sa pagtuturo sa eskwelahan, maliban na lang sa English na subject. Ang kailangan natin bilang medium of instruction sa mga paaralan ay ang wikang madaling maintindihan at salitain ng nakararaming Pilipino. At ito na rin ang dapat na maging national language. Ang kasalukuyan nating itinuturing na national language ay hindi na sapat sapagkat pinipigilan ito mag-evolve. Pinagpipilitan natin na i-translate ang mga English terms sa ating wika. Kaya tuloy pinapaniwala tayo na hindi magagamit ang national language sa mga usaping science at mathematics. Lalong imposibleng magamit kung ang pagbabasihan natin ay ang Science Dictionary na aprobado ng Department of Education, Institute of National Language, National Library at National Science Board. Maraming taon ang gugugulin para ito maintindihan at makabisado maging sa mga Filipino teacher. At kung ito ang gagamiting medium of instruction sa mga eskwelahan, siguradong mauuwi sa katatawanan ng pagtuturo. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit sinasabi ng nakararami na hindi uubra ang Filipino language sa mga usapin na may kinalaman sa science at mathematics. At ito yung mga halimbawa ng mga translation na ipinipilit ng mga tawagin ko mga Puritans. Gusto pag gagamitin daw ang edukasyong Pilipino purong Pilipino. Pero pag ito nga sinunod natin, talaga imposible, hindi magagamit. At ito yung mga halimbawa. Halimbawa, atom. Siguro bihira sa Pilipino ang nakakaalam kung ano sa Filipino language yung atom. Pero sa isang diksionaryong aprobado ng gobyerno, aprobado ng national language natin, ang atom ay mulapik. Ayaw ko yun kung nakarinig ka ng salitang mulapik. Yung chemical, ang chemical, kapnayin. Malabo talaga mag-uusap tayo ng science imbis na chemical sabihin natin, kapnayin ang sasabihin. Wavelength, pagkat electronics ka yun, alam mo siguro yung wavelength. Laboy haba. Ayaw kung saan ito kinuha mga salitang ito. Yung plastic, makalaw. Aprobado to ng DepEd, aprobado to ng National Library at aprobado ng National Science Book itong translation na ito. Plasma, tinagipik. Oscilloscope, tugoy sipat. Radio,
diglap. Yung radar, siglap. Hindi ko iisa-isa, pero yung lalaktawan ko yung iba, mahaba-haba ito. Electromagnetism, ang hirap basahin. Kadagibain yan. Inductance, dawit. Yung power, ngayon ko lang nalaman, ang Pilipino pala na power is lambal. Ewan kung saan ito kinuha. Yung score. Walang Pilipino gumagamit ng, pag sinabing score, maski sa basketball, score. Pero kung Pilipino pala yan, dapat aligin. Score, lubig. Yung parang Pilipino ng score, lubig. Television. Wala kang mulang apare hanggang hulong. Television eh. Pero ang gusto nitong translator na ito, kung ituturo sa education natin, gawat tanlap. Yung switch na pangkaraniwang ating ginagalaw, pa nagbubukas tayo ng ilaw, kabtol. Pero pinag-aralan ko tong kabtol na to, interesting eh. Siguro ginawang shortcut yung kabit putol. Kasi ang switch, ikakabit mo, puputulin mo. Ginawang ganito. Ito yung kaya ginawang kabtol. Okay. Pero dapat nating ma-realize na maging ang original at lumang English ay mahirap din gamitin sa science at mathematics. At ano ang magiging English ng atom? Yung electron, electricity, mga salitang Griego ito eh. Lalo yung salitang pangkaraniwang pinag-aaralan natin sa high school, yung photosynthesis. Hindi ito English eh. Walang English ang photosynthesis. Kaya, walang dahilan na gayahin natin yung English. Hindi yung pagkasalita, gayahin natin yung sistema. Kung kulang ang ating vocabulary, at sigurado namang kulang, sapagkat unang-una, yung electronics, hindi naman umunlad sa Pilipinas. Hindi naman dito nagsimula. Dito nagsimula ang television. Aywan kung bakit mayroon na kaagad na Filipino language sa television na tanlap. Ito, may tanlap ba nung panahon nila Lapu-Lapu? Palagay ko wala naman eh. Para magkaroon tayo ng equivalent ng television na tanlap. Ang English language ay hinayaang mag-evolve at napakalaki na ipinagbago nito. Makikita ang pagbabago ng English kapag binasa natin yung nagbabasa ng Biblia, yung King James Version. Into thy hands I commend thee, our Father who art in heaven. Mga ganun ang English ang King James Version eh. Ayon sa mga dalubhasa, mga 60% ng kasalukuyang English language ay foreign. Gaya ng mga salitang community, bouquet, sky, knife. Hindi yan English, yung knife saka yung sky. Salitang Viking ito. Walang matinong English ang sky saka yung knife. Kaya kinuha na lang ng English. Ganun din ang kailangan gawin sa ating lingwahe. Imbis na mamroblema tayo na hindi raw sapat ang bukabularyo natin, kaya natin yung ginawa ng English. Pag walang sapat na bukabularyo, kunin natin. Walang nagbabawal noon sa atin. Bakit tulad nitong pangkaraniwang upuan kinakailangan salumpuit pa? Tantang pwede ng upuan, pwede ng chair. Pinagpipilitan ng mga Puritans na gawing salumpuit. Tama lang na mahalin natin ang ating sariling wika. Subalit, maling pagmamahala ang ginagawa nating pagsakal dito. Sinasakal natin ang ating wika. Nililimitahan natin ang ating bukabularyo. Pinipilit pa sigurong balikan yung mga usapan nila Lapu-Lapu sa kayong mga Pilipino nung araw. Hayaan nating lumago at yumaman at mag-evolve ang ating sariling wika. Tulad ng pag-evolve ng mga Japanese language, nag-evolve ang Japanese language. Yung beer, pagkat walang beer sa Japanese language, biro, magkahawig pa rin. Ang Indonesia, university din, pero binago lang yung dulo, imbis na TY, TI. Mas maunlad sa atin ang Indonesia. Matagal na rin sinasanay tayo sa English language. At maraming Pilipino ang nakakaintindi nito. Subalit, kakaunti ang nakakapagsalita ng perpektong English. Kaya sa mga pagtitipong English, ang usapan, mas marami ang nakikinig kaysa nagsasalita. Ito ay maging sa eskwelahan. Kadalasan, kahit alam ng estudyante ang sagot sa katanungan ng guro at kailangang English ang sagot, ay tumatahimik na lang at baka mapagtawanan sa pagkakamali sa grammar. Kaya nga, sa paggamit natin ng English sa mga report lahat and everything,
nasasayang ang malaking bahagi ng populasyon, ang kanilang dunong hindi mailabas. Pagkat ang prerequisite, i-Englishin pa eh. Pagkat ang talino naman ng tao, hindi na susukot sa pinag-aralan eh. Mayroon talagang tao kahit hindi nakapag-aral talagang likas na matalino. Napakataas ng IQ, magaling mga tuwiran. Nasasayang lahat yan. Total waste. Sapagkat itong sa pagpatronize natin ng English. At sobrang ating pagpatronize sa English eh. Sobrang-sobra. Pinag-aaralan ng husto, detalyado ang grammar. Tatatandaan ko nung araw eh, nagkamali ako ng spelling doon sa test na ang subject namin ay science. Nagkamali ako ng spelling, mali na agad yung sagot. Samantalang tama yung diwa. Metro Manila language ang pambansang diwa. Tulad sa mga pagbabago na ginagawa sa ating konstitusyon, napapanahon na rin na dapat baguhin ang mga sistema ng ating edukasyon. Edukasyon na ayon sa pangangailangan ng ating bansa. Ang edukasyon kailangan ng ating bansa sa aking pananaw ay dapat related sa agriculture. Pagkat agricultural tayo. Mayaman tayo sa mina, siguro development ng ating mining industry. Hindi export ng raw material, kundi processing ng processed na mga product na galing sa mineral. Yes. Salamat na lang at nabago ng ating alphabet. Bihirang-bihira na ang mag-i-spell ng salitang bahay na gamit ang lumang abakada. English na ang alphabet na ginagamit ng halos lahat ng Pilipino. Ginawan ko ito ng survey, simpleng survey. Kahit sinong mga kakilala kong estudyante, tinatanong ko, ano ba ako spelling ng bahay? Ang lahat ng spelling, B-A-H-A-Y. Wala nag-spell talaga ng baa-haaya na kung tutusin ay siyang tama. Puro talaga BH. Kaya nga, sa evolution ng ating language na gagamitin sa pinupropose kong education, dapat ang alphabet natin talaga ay English. I-modify na lang natin para tumugma sa ating paggagawa ng spelling. Pagkatulad nito, ang spelling natin, pag A, ba sa ka, talagang ba. Pag ang pronunciation natin A ay A, kutulad ng English, sa B sa ka A, bay. Sapagkat ang ating system, ang bagamat napakaraming lingwahe sa Pilipinas. At alam ko, pili yata sa around 72 ng mga dialects eh. Iisa lang ang sistema ng spelling. Hango sa spelling ng mga Kastila. Na yung A talagang A. Siguro yan lang, siguro. Ito, mga ko pa lang ito, medyo nagalaro pa lang to sa isipan ko. Siguro ang ginagawa, ang kailangan baguhin na sa ating alphabet, imbis na ABCD, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ay, yung I dapat E. Pagkatang kung titinang pag-aaralan nyo pa yung ating lingwahe, maski ang lingwahe yung English, talagang paloko. Ang English language, mayroong freedom kung anong gusto, kung paano ipopronounce ang kanilang spelling. May libre sila kung anong gusto. Tulad ng salitang light, paano natin maipapaliwanag ang spelling ng light ay L-I-G-H-T? Nasaan yung G doon? Tapos tunog light kasi ang I, ang tunog I kaya light. Bakit yung pin, P-I-N? Kung basahin ay pin, hindi pine. Kaya ang English ay hindi para sa atin. Pag-aralan na lang talaga sa eskwelahan yung makapagsalita, makapagsulat ng konti. Pero huwag natin tutukan ng husto na lahat ng subject na mahalaga na may kinalaman sa pag-papaunlad ng bansa, ini-English pa rin natin. Kaya tayo dito nagkakaluko-luko sa Pilipinas. Ang bagal-bagal ng ating edukasyon pagdating sa mathematics at science. Nasasayang ng husto ka i-English natin. Kaya nga dito sa atin sa Asia, tayo pinakamagaling sa English. Pinakamahina na siguro ang Japan. Ang galing nila sa technology naman. Nakakagawa ng barko. Tayo, pati toothpick natin, imported Yun nga ang... nadagdagan, excuse me, tutuloy ko lang to Sige, nadagdagan na rin ng letrang Enye. Enye ang bigkas. Para sa Pilipino sapagkat may mga pangalang gaya ng Nunez, Ibanez. Siguro sa bagong alphabet natin may Enye kasi ang alphabet na English walang Enye.
letter N lang talaga. Sa alphabet ng Kastila, M, N, Enye, may Enye after M. Tapos saka lang papasok yung letrang N. Hindi na kailangan pang isalin sa ating wika o baguhin pang spelling ng mga karaniwang salitang English na ating sinasalita at naririnig araw-araw. Tulad ng television, stereo, volume, captain, general. Ginagamit niya sa Metro Manila eh. Pag nagsasalita, kilala mo si general? Hindi natin bira sinasabing general. Kaya yung nag-evolve na tayo ang ating lingwahe, tanggapin natin ang evolusyon. At kapag ang lingwahe nag-evolve, ang gagamitin sa education, very, very efficient ang education. Walang masasayang na oras ka sa translate. Sa araw-araw nating pakikipag-usap, ay hindi naman purong English language ang ating ginagamit at naririnig. Sa panunood natin ng mga balita, halo-halong salita ang ating naririnig at madali nating maintindihan. Pati na mga pelikulang English ay isinasali na rin sa wikang madaling maintindihan nating mga Pilipino. Ito ang tunay na wikang Pilipino. Ito ang sinasalita sa buong Metro Manila. Lingwahe ng mga pelikulang Pilipino. Salita ng mga laborer, salita ito ng mga tendera, ito ang usapan ng mga jeepney driver, at maging ng mga politiko na ginagahol sa English. Ito ang ginagamit itong salita ng Metro Manila sa panahon ng kampanya. Tanungin mo kahit sinong politiko, bakit kinakailangan salitang Pilipino sa pagkakampanya? Isa lang ang dahilan, para daw madaling maintindihan. Lahat ng politiko yan ikinakatwiran kung bakit sa pangangampanya itong salitang Metro Manila kasi madaling maintindihan. Pero ang hindi ko maintindihan, itong salitang madaling maintindihan, bakit hindi ginagamit sa edukasyon? Samantalang pinakamahalaga sa edukasyon ay ang pag-intindi. Tama. Iyan talaga ang pinakamalaking misteryo sa edukasyon natin. Hindi ko malaman kung talaga siguro hanggang sa ngayon kolonyal na mga English-speaking na tao ang utak ng ating mga educators. I don't know kung ganun talaga ang sitwasyon. Pero lumalabas na ganun eh. Wala tayo talagang tunay na independence pa. Noong panahon ng giyera sa Marawi, ang mga interview ng media ay kadalasang wikang Metro Manila. At sumasagot ang mga taga-Marawi na parang taga-Metro Manila. Maging saan mang bahagi ng bansa, maraming nakakaintindi ng wikang Metro Manila at marahil dahilan ito sa paglaganap ng pelikulang Pilipino at mass media. Matagal nang pinagsisiksikan sa atin ng English. At dati may mga paaralang nagmumulta kapag hindi English ang sinasalita sa campus. Naranasan ko ito eh. Subalit, nahihirapan pa rin sa English ang nakararami sapagkat bihirang okasyon na kailangan talaga na magsalita ng English. Hindi lang ito sa English. Ang mga kaibigan ko, mga college graduate na mga may edad na, kumuha ng several units ng Spanish, nag-aral ng Spanish, pero hindi makapagsalita ng Spanish. Sapagkat hindi na bihirang gamitin. Ganun din ang English na yun, ang English sa eskwelahan, hindi ginagamit sa labas. Kaya maski college graduate, minority ang fluent talaga sa English eh. Majority nakaka-English, pero talagang palaging may halo. Maaring coincidence lang. Subalit, halos lahat ng mauunlad na bansa, halos lahat, medyo ang iba nito na research ko na, ay gumagamit ng kanilang sariling wika sa kanilang edukasyon. Basta sa edukasyon, mga mauunlad na bansa, ang edukasyon nila kanilang sariling wika. Nandiyan ang Japan, South Korea, Taiwan, China, Germany, France, Canada, Great Britain. Ito kabilang ito sa mga G8 countries eh. Ang language sa kanilang education, kung ano talaga ang kanilang national language. Australia, Italy, Spain, at Russia. Ang Russia hanggang ngayon, kanilang language pati alphabet. Subukan nyo tinan ang alphabet ng Russia. Mga letter R baliktad. Napanatili nila. Kita mo, powerful ang Russia. Hindi na mga nangangahulugan, aalisin natin ang salitang English sa ating edukasyon. Pag-aaral na pa rin natin ang makapagsalita at makabasa nito sapagkat ito ay international language. Kailangan paminsan-minsan. Sa mga usaping may kinalaman sa science at mathematics at mga tungkol sa batas ay dapat sa wikang madaling maintindihan. Yung mga tungkol sa batas. Kaya namamayani sa atin ng mga abogado eh.
Konting diferensya abogado kasi lahat ng mga kontratang mga formal isinusulat sa English. Batas isinusulat sa English. At ito pa nga kami mga inventor pinahihirapan kami. Kahit anong pilit na ba yung English sa patent, mali pa rin ang English eh. Tama. Kaya dapat Pero i-ayos talaga. ang alam ko sa mga Japanese pa nag-a-apply ng patent, Japanese language. Amerikano, English language. Tayo lang naman ultimong patent kami mga inventor binibiktaman nito eh. Pinag-i-English pa rin kami. Kami naman sa imbento lang ang linya namin. Sa English hindi kami masyado. Ito yung mga advantage ng Metro Manila language. Ito ang produkto ng pinagsama-samang salita ng halos lahat ng sulok ng Pilipinas. Kasama ng impluensya ng Kastila, Indian at Amerikano. Kasama na rin ang mga salitang natutuhan ng mga OFW sa ibang bansa. Napakayamang language sapagkat walang limitasyon ang pag-adapt nito sa lahat ng salita mula sa iba't ibang rehiyon at ibang bansa. Laganap sa buong bansa sapagkat ito ang language ng media, kalsada at gamit ng politiko sa panahon ng pangangampanya at maging sa Senado at Kongreso kapag nahihirapan sa English. Sa anumang meeting ay maximum ang participation kapag Metro Manila ang pinag-language ang gagamitin. Tamang-tama sa education sapagkat madaling maintindihan ng mga literate at illiterate. Sapagkat ang Metro Manila language ay tunay na produkto ng evolution, produkto ng pagsasalamuhan ng mga Pilipino at iba-ibang rehiyon. Sa NCR, tama lang na ito ang maging official na language ng bansa at maging national language para sa maunlad na bansa na may maunlad na edukasyon. Yun ang mga paliwanag ko. Maraming salamat. Yes, napaka ganda, no? Parang kahit sa haba ba, pag pinapakinggan mo, para bang bitin pa rin, ano? Kaya yun po yung napakaganda. Ako pinapakinggan ko talagang napaka-interesting, ano? Sana ito ay mabigyan ng panahon, ano? Siguro tanungin ko na rin kay Mr. Hill Gaser, ano? Meron po tayong commission sa wikang Pilipino, no? Ito ba inailapit na natin o hindi pa? Kung ito ay hindi pa, siguro ito yung isa sa pagkakataon na pwede tayong magbigay ng proposal, ano? Yun nga lang itatanong ko po sa inyo kung ito ba ay nailapit na natin sa commission sa wikang Pilipino, Sir Gaser. Palagay ko to isa siguro sa mga assignment natin. Yes. Na yung panahon ilapit natin ito. Yes, so kaya yan ay naitanong natin ay para ika nga yan ay isa siguro sa magiging daan natin upang pag-aralan yung magandang mga paliwanag mo, no? Totoo naman talaga yan kasi tulad na sinabi mo nga kanina, maging sa isang kaso, siyempre lalong nangingibabaw yung mga abogado kasi nga siyempre sila yung nakikipaglaban dahil English yung kanilang pakikipag-usap. Nandun ka, isa kang may problema o may kaso, hindi mo maintindihan lahat, ano, para bang magtatanong ka pa rin kahit naintindihan, naririnig mo siya, no? Kaya iyan siguro yung isa sa talaga na kailangan natin na itiin natin na ito ay pag-aralan, ano? Lalo na totoo yung sinabi mo, ang mga invention o innovation, yan ay isa sa pagunlad ng ating bansa, ano? Pero ang nagiging problema nga natin, tulad ng sinabi mo, yung ating apply sa patent, ano? Dahil kailangan natin mag-apply ng, pwede naman, sinabi naman ng TAPI DOST na pwede naman tayo magtagalog. Pero siyempre, pagdating sa IPO, i-conversion na yan para bang hindi natin ma-sure kung paano yung gagawin, ano? Pero kung iyan ay gagamitin na, pwede tayo mag-direct na, no, yung ating talagang saloobin ayon doon sa eksaktong patent natin doon sa ipapile natin. Kasi kumisan, merong pagkakaiba Yung Tagalog, pag kinonvert mo sa English, yung technical na paliwanag. Pero kung maipapaliwanag na ganyan ang sistema, mas madali mo siyang maipapaliwanag at madali siyang maintindihan. Dahil ikaw yung technical, ikaw yung gumawa ng iyong file mo, ng iyong invention, ano? Siyempre, mas maipapaliwanag mo yan ng maayos. Kaya sana tayo po ay hihingi ng tulong, ano, kung kanina man tayo pwedeng humingi ng tulong dito sa mga makakapanood nitong programa nito dito sa Pinoy Inventor.
na ito ay pag-aralan ng ating gobyerno, no? Lalo na, Sir Gaser, nandito tayo sa Valenzuela. Siguro, andito si Senador Win Gatchalian. Alam mo naman, nasa education siya, no? At siguro, isa siya sa pwede nating lapitan, ano? At magbibigay tayo ng proposal maliban sa commission na sa wikang Pilipino ay pagtulungan natin yung gantong sistema, no? Ito naman hindi natin talagang yung tinatawag na sapilitan. Ika nga ito ay siguro ay panahon na nagamitin o pag-aralan yung gantong mga salita para lahat makakaabot. Maging yung pinakamaliliit kahit yung nagtatrike lang o nagtatricycle o yung ikaw ay nakapag-aral na talagang napakataas, magiging pantay-pantay yung ating mga pananaw sa salitang wikang Pilipino. Yon, Sir Gaser. O kung meron kang mga iba pang mga magandang idadagdag ay go lang at kami ay makikinig sa iyong mga sasabihin. Hilga Sir. Konting karagdagan pa. Yan. Okay, talagang pagdating sa mga karagdagan, medyo marami ako mga obserbasyon. Tulad nung nabasa ko sa isang libro, yung untitled The World's Greatest Idea. Yes, okay. Doon sa librong yun, merong bahagi doon na siyang kumuha ng aking interest. Yan, pamagat noon ay Simplified Chinese. Mahaba yun, kaya medyo yung iiksian ko lang. Sige, go May ahead. panahon pala na yung sistema ng edukasyon sa English, ng Chinese, yung mga in-check. Napakahirap. Ang pag-aaralan nila pala mga Chinese characters ay umaabot ng 50,000, 50,000. Sa atin, ang characters ng ating alphabet ay 26 lang eh. Pero sa original pala mga Chinese alphabet, mga Chinese characters, hindi alphabet, iba yung character, iba ang alphabet eh. Merong 50,000 characters. Kaya ang edukasyon sa kanila, limited lang doon sa upper class. Yun lang makaka-afford, yung upper class lang. At mismo ang upper class, hindi nakakabisado ang 50,000 characters na yan. Nag-average lang ang upper class ng 10,000 characters. Pag umabot ka ng 10,000 characters, pakataas na ng education yan, maipagmamalaki mo na. At kailangan mo lang naman doon para makabisado mo ang makapagbasa ka ng dyaryo ng mga Chinese nung panahon na yan. Ay 2,500 characters lang makabisado mo. Makakabasa ka na ng dyaryo. Pero yan ang malaking dahilan kung bakit ang bagal-bagal ng sistema ng edukasyon ng mga Chinese nung panahon na yun. Oo. Pero nagkaroon ng malaking pagbabago niyan panahon ni Mao Zedong. Nabago lahat yan. Ipinagpilitan ni Mao Zedong na baguhin ang sistema ng edukasyon. Gawing bago ang sistema ng komunikasyon. I-simplify ang Chinese. Yung tinawag niyang Putonghua. Ang Putonghua, simplified na English yan, na Chinese. At yung upper class ng Chinese, mayroong opposition. Yung common class, yung mga pangkaraniwan, nagustuhan yon. Kaya walang nagawa yung upper class pagkat alam mo naman siguro kamay nabakal itong si Mao Zedong. Pinagpilitan yan. At hanggang sa ngayon mayroong opposition dyan ang Taiwan. Yan sa bagong sistema ng education yan ng Chinese, yung sa Putonghua. Pero nung ipatupad yan, biglang nag-soar ang level ng education, pati level ng literacy sa buong China. Umakit ng kung ilang daang %. Napakalaki. Sa Pilipinas, ganun din. Sa atin, napakahirap na sitwasyon sa atin. Halimbawa, grade 6 ka lang natapos mo. Napakahirap na mag-self-study. Halimbawa, grade 6 ka lang, gusto mo matuto ng kuryente, electrical. Kung ang electrical na mga libro ay nakasulat sa lingwaheng Pilipino, na maski grade 6 maiintindihan, maski ang grade 6 mayroong access sa technology. Basta marunong ka, matuto ka lang ng read and write, magbasa, sumulat, mayroon ka ng access sa lahat ng technology. Matututuhan mo ng refrigeration sapagkat yung refrigeration nakasulat sa lingwahe na iintindihan mo. Pero sa atin, lahat ng technology, ang unang kailangan, maayos mo muna yung English mo. Kumbaga sa ito ang pinakamalaking sa atin na tapo ng pera. Napakarami.
Ako sinisiguro ko ang itinatapon natin pera dito, bilyon-bilyon. Totoo yun. Ang natatapon na oras, natatapon na halaga. Sayang. Sa actually, binibili natin yan eh. Binibili natin sa mga eskwelahan, binabayaran natin eh. Nagbabayad tayo, bumibili tayo ng isang bagay na pagtapos tayo ng eskwelahan, nasa labas tayo para maghanap buhay. Bihirang-bihiring gamitin. Bihirang-bihira. Kaya nga sabi ko siya may malaking impracticality dito sa ating education. At titingin ko napapanahon na pagtuunan talaga ng pansin ito. Sapagkat sa ngayon ang labanan ng sabing global competition ngayon, malaki ang role ng efficiency. Pag ang isang bansa ay efficient, malaki ang hataw mo. Mas mauunahan mo yung mga bansang hindi efficient. Kaya nga meron tayong mga mechanization, may automation, may mga ganyan. Para efficiency. Pero ganoon din sa education. Napapanahon na yung itaas natin ng efficiency ng education. At yun lamang magagawa sa pamamagitan nitong pag-adapt natin ng itong Metro Manila language. Oo. Siguro sa Sir Gaser, isa sa malaki ang may tutulong, yung komisyon ng wikang Pilipino. Yun siguro isa sa pwede nating lapitan, Gayon din yung DepEd, at yung CHED, at yung National Culture, and ARTS, Yun ang mga magbibigay tayo ng proposal sa kanila about yan sa magagandang ideas na yan na talagang pag pinapakinggan natin ay talagang pakipakinabang at magiging balance ang lahat, maging hindi marunong na masyado sa English yan. At isa pa nating sa dami siguro ng mga ideas mo, mamaya pwede ba nating tanungin, yung alam ko napakarami mo kasing mga product, mga invention, at isa yun sa kailangan nating malaman, para ito yung pagkakataon natin. Ano ba yung mga ginagawa mo sa pang-araw-araw? Alam mo, nung napunta ako sa opisina at sa talagang production area ni Mr. Hilgaser, ay talagang ang daming pasikot-sikot, ay talagang doon ka magugulat. Nakaayos lahat. Kahit sabihin natin napakarami niyang gamit doon, pag nagpunta ka, ay para kang na sa isang production area na by step yung dadaanan mo. At isa yun sa amin na may mga tanong kasi, may mga nagtanong na ano daw ba yung mga mga ginagawa mo, invention mo. Singitan natin yung sa oras kasi para masagot natin yung ilang katanungan ng ating mga nanonood. Okay. Go ahead. Salamat yun at siguro pwede ko na rin samantalahin to pati yung mga binabala ko pa rin. Hindi lang yung ginagawa. Yan. Sige. Isa yan. Kaya, ang totoo talagang medyo pinagkakaedad na tayo. Gusto ko naman talaga makapag-iwan naman ng isang contribution sa ating bansa. Yes. Kaya may mga plano ako. Pero unahin ko muna yung mga ginagawa ko sa ngayon dito sa bahay, ang pinagkakabalahan. Although retired na ako, tired and retired, pero healthy pa rin. Ang talagang ginagawa kong regular dito sa bahay, nagsusupply ako ng pangangailangan ng mga foreigners dito sa atin, yung mga Japanese. Yung mga Japanese na nasa atin na naglilinya ng mga nasa pearl culture. At nag-submit sila sa akin ng ideya. Tapos yung ideyang iyan, nag-materialize, ginawan ko ng design, pinakita ko sa kanila. Sabi nga sa akin, ipatent ko rin yung idea ko. Ngayon, matagal na nilang ginagamit. At medyo lumaki ng kanilang ang kanilang culture area dito. Libu-libong hektarya na. Hanggang dito nagsimula sila sa may Palawan at meron na rin sila sa may bandang Pulilio Island. At yun, ako nag-supply ng mga pangangailangan nila mismo doon. Pati maintenance ng kanilang mga equipment tulad ng mga X-ray machine, ako na rin nag-maintain doon. At isa sa mga mga pinagkakaabalahan ko, medyo malayo to sa mga linya ko. At gumagawa ko ng kung minsan mga itong gamit sa sa culture ng isda, sa fish culture. Merong isang may kaya dito sa Metro Manila na in fact meron siyang sarili mga chain of supermarkets at naging kaibigan ko. Meron silang malaking hatchery sa Lucena. Ang daming problema pinakita sa akin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na maka-invento ng mga gadgets para doon. Ngayon naman ginagamit nila.
At dahil nga doon, natuwa sa akin, itong bandang huli, binigyan akong bagong problema na naman. Pinag-iisip naman ako ng bagong setup naman sa pagkukulture naman ng mga alimango. Kung hindi nag-COVID, dapat na-deliver ko na Nung parating yan, Tapos meron ako isang customer naman, malayo-malayo naman sa linya ko. Ang pinagagawa naman sa akin mga sari-saring gamit sa bahay. Pero awa ng Diyos, na-deliver ko naman. Nagpagawa sa akin na, kasi marami sa mga kliyente ng mga mayayaman, mga pasadya ang gamit sa bahay, sa mga handle ng mga pintuan. Yung ba mga handle na hindi mo mabibili talaga sa mga tindahan sapagkat very, very expensive. Ang materials, yung pinakamahal na materials na stainless, yung grade na, yung tinatawag na 316. Kaya sa estimate ko, ang bawat hawakan lang ng pintuan para mabuksan, nagsiguro, malapit siguro sa mga 5 to 10,000 Mayroon talaga mayaman na hindi malaman kung paano itatapon yung pera Halo-halo itong mga ginagawa ko dito at paisa-isa, meron naman dito sa Valenzuela, mayroong isang food factory. At nung magkaroon siyang kontrata dito sa Mang Inasal, nangailangan ng Mang Inasal na mga puree na ube, yun, pinagawa naman sa akin buong processing ng ube. Na-mechanize ko naman yon, naipadala ko sa kanila. Tapos nung mayroon silang kontrata naman dito sa Red Ribbon, yun namang processing naman ng peanut ang pina-specialize sa akin. At ito, siguro 1 week lang nakakaraan, kadi-deliver lang. Yun naman pinadeliver ko doon. Pang-process naman ng mga mangga sa kasampalok. Papasok mo lang yung mangga, lalabas yung buto sa kabalat, hihiwalay yung katas. Ang galing At dito lang, sa malaking eskwelahan dito sa Laguna, merong eskwelahan yung FSL. Eskwelahan na mahihirap yun, pero malaki yung eskwelahan. Ang mga magulang doon, para masusteneran yung mga anak, mayroong mismong livelihood sa loob ng eskwelahan. Gumagawa sila ng mga food products, kagaya ng yung roasted peanut. Pero ang nag-click sa kanila yung banana chips. Nung mag-click yung banana chips nila, ang problema nila, it's production. Kasi mano-mano lahat So nagkataon naman yung mismong teacher doon, anak ng kaibigan ko, nagpatulong sa akin. Yung pinag-mechanize ko yung buong processing ng nila, yung slicing mo nang pinagawa ko mechanized. Tapos ito, gusto mag-set ng meeting uli sa akin kasi totoo nga na mabilis na yung mabilis na yung cutting ng banana. Ang problema naman, yung dami ng niluluto, hindi kayang lutuin lahat. Kaya ito, magpapadesign na naman sa akin ng mga kung paano maluluto ng mabilisan yun. Yun ang mga Baka meron ka dyan, meron ka dyan, may nagtatanong, makita nila, yung picture man lang, baka meron ka dyan para makita natin sa camera, kahit picture lang, kung meron ka dyan, para mas basika nga, siyempre, very interesting yung mga binabanggit mo, talagang yung mga product mo na ginagawa ay talagang lahat, pakipakinabang. Tsaka innovation pagka may mga gustong magpagawa ng hindi nila talaga kayang gawin, ay talagang alam ko ikaw yung talagang nilalapitan. Kasi nung araw, ang tagal mo naging electronics, Kaya siguro yan ang pinakagatimpalang binigyan natin ng Panginoon, talagang yung advocacy sa panahon ngayon ay ipasa mo naman yung ilan mong mga ginagawa para naman sa lahat. Kaya nga kasama yan sa advocacy na kaya nga tayo nag-interview, mga ganyan talagang napakahalagang mga tao dito sa ating sa Pinoy Inventor. Kung may picture ka dyan, kahit na picture lang, makita natin sa screen, Yan. Tuloy lang, go ahead, yung mga sinasabi mo para... Okay. Tungkol dyan sa mga picture kung paano ito ipa-plus dito, kasi ganito. Ito mga computer ko dito, mga computer, laptop, cellphone, puro to lahat naka-voice operated lahat. Okay. Lahat ito voice operated Ginawa kong high-tech, naka-voice command. Ang computer ko voice command. Pero may nagtanong sa akin, ano ba yung voice command? Sabi ko, ganito yan. Pag halimbawa may papalabay, meron akong gustong galawin sa computer, sisigaw lang ako, tatawagin ko yung anak ko. Yun ang voice command. Okay, medyo nasingit ko lang. Okay. High-tech yan. Okay. Ito, serious na. Balik tayo sa pagiging seryoso. Okay. Meron akong sanang medyo challenge to sa mga local inventors natin.
na para talaga mapaunlad talaga natin ang ating Pilipinas at tuloy matulungan ng mga mahihirap. At ito, in fact, itong mga planong ito, sinisimulan ko na. Pero gusto ko itong i-share sa mga inventor, itong ideyang ito, kung bakit ko ito gustong gawin. Na sana ma-appreciate natin mga kapwa nating inventor, maging mga engineers. Okay, ganito yan. Matagal na talagang gustong tulungan ng government, ang countryside, kung paano mapapaunlad yung mga farmers, kung paano mapapaunlad ng mga fisher folks natin. Pero talagang medyo bagamat dekada na yan. Mula nung ako'y magkaisip yun na yata ang palaging kanta ng gobyerno Tulong sa mahihirap Pero mukha yata hindi nagtatagumpay doon ang government natin. At naiintindihan ko na siguro kakulangan ng resources. At tingin ko siguro madaling magagawa siguro yan kung babaguhin natin yung approach. At ito nga ang mungkahi ko dyan. Na siguro sa pamamagitan ng mga inventions, hindi naman kinakailangan ang invention natin na sophisticated, na yung mga automation. Hindi naman ganon. Siguro more on mechanization lang, not necessarily automation. Halimbawa, tulad nitong mga pangkaraniwang root crops, although lahat ng product walang pwera ganito yan Ang talagang nakikita kong number 1 na problema sa agriculture at maging sa fisheries, ang main problem hindi na doon sa technology ng pagtatanim Hindi na sa technology ng fertilizer, lagpas na tayo doon Very common na yan Ang kinakailangan talaga natin tutukan ng technology, o pagtuunan natin ng pansin, o pagtuunan natin ng energy natin, yung kung paano natin mapapahaba ang buhay na inaani natin produkto. Yung tinatawag na shelf life, yan talaga ang main problem talaga ng agriculture. Kung titingnan nyo, kamakailan na sa Baguio, sa katutak yung natatapon na kamatis. Pagkatapos sa probinsya, hindi masyadong makapagtanim ng kamuting kahoy sa kakamute. Ang dahilan yan yung dalawang iyang items, pag inani mo meron ka lang siguro less than 2 weeks para magkaroon ka ng bargaining price na ikaw magbabargain kung magkano ang presyo yung gusto mo. More than that, pag lumagpas yung, sabi niyong oras na yan na maganda ang produkto mo, ang mayroon na magdidikta ng presyo yung buyer na. Kasi pag hindi mo binenta, mabubulok na. So, nandiyan ang pangangailangan natin na mag-develop tayo ng mga simpleng produkto lang na hanggat maaari ay affordable para kayang bilhin na pangkaraniwang mga farmers o pangkaraniwang kooperatiba. Halimbawa tulad nito, isang proposal ko, ay ito na lang example nitong isang produktong very simple na very common sa buong Pilipinas, yung kamuting kahoy. Nakabili ako ng isang cracker o isang snack food, yaring Indonesia. May masarap. Pero tinilang ko, it's kamuting kahoy lang. Maganda lang pagkakaluto. Totoo yun. Along that way, gano'n na yun na nagpumuko sa ko na yun pala dapat i-develop na. Nalipat sa case lang ng kamuting kahoy, kung paano natin magagawa ng paraan ng kamuting kahoy, pagkaani, ma-process ka agad. Process na ma-dehydrate. Ang ibig ko sabihin doon, na totally maalis yung moisture. Tapos pag naalis yung moisture, saka na mag-develop na yung mga product na galing doon sa dehydrated na kamuting kahoy. Halimbawa, nito mga established ng negosyo dito sa Metro Manila, yung mga cassava cakes. Dapat i-develop natin, ang raw material natin galing doon sa dehydrated na kamuting kahoy. Kasi pag dehydrated yan, shelf life ng dehydrated kamuting kahoy, as in other root crops, inaabot yan roughly mga 1 year bago mag-expire. Kaya kung meron ka niyan, dito sa Metro Manila, yung nagninegosyo ng kamuting kahoy, na kamuting kahoy products, mayroon siyang leisure ng time kung kailan niya gustong magluto at kung kailan niya gustong simulan. Pagkat naka-storage na mahabang shelf life, hindi yung pagluluto ngayon, maghahagilap sa palengke ng sariwa. Malaki yung kanya. At saka, ito ang, kung gagawin natin ito sa lahat ng product na along that line, ang procedure, malaking tulong ito sa environment. Napakalaking tulong sa environment. At malaking tulong, overall, win-win solution ito. So, tinan mo, i-analyze mo ang isang product kagaya ng, let's say, kamuting kahoy. Ang kamuting kahoy, pag binili mo sariwa, dito mo ipaprocess sa Metro Manila, problema dito kung paano titapon yung basura.
tambak punong-puno na yung ating mga basurahan dyan eh. Pero kung iyan, doon pa lang sa probinsya, tatanggal mo na ng balot, doon maiiwan yung balat niyan, fertilizer na mura para sa second generation of planting. Yun ang malaki. At saka mayroon pang advantage yan. Isang advantage yan, malaki ang matitipid sa transportation cost. Pagkat on the average, ang isang root crop na kagaya ng kamuting kahoy, pag totally dehydrated up to let's say bone dry na sinasabi, ang nawawalang moisture niya kasama yung balat, more than 80%. Ibig sabihin, ang raw na kamuting kahoy na hilaw, na 100 kilos, pag pinag-dehydrate mo yun totally, inalis mo na yung balat, yung talagang purong dehydrated na lang. Ang 100 kilos magiging roughly mga 20 kilos na lang yan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang transportation cost mo to ship that product from the countryside to Metro Manila is 20%, now 80% less. Kung gumagastos ka ng 2,000 pesos sa transportation, bawasan mo yun ng 80%. Kasi ang tracking, as with all products, by the kilo, timbang ang binabayaran. Kaya pag tayo mga inventor, makakaisip yung mga products na maaring dito yung production, doon lang ang pre-production doon. Ang ibig sabihin ng pre-production, i-process na doon na para totally maiwan na doon ng moisture, maiwan na yung mga balat. Ang second generation ng planting, magiging mura pagkat nandoon ang fertilizer. Pag nandito ang pinagbalatan, dito istorbo sa atin, malaking peste. Napupuno yung tambakan natin ng basura. Kung lahat ng products natin, kung tayo mga inventor, madi-develop natin yan, maitutulong natin. Aasinsun ng gusto ang countryside. Hindi masyadong kailangan dito ang kuhan, siguro. Kailangan dito siguro, suporta lang ng mga bangko. At ito nga, isa pang problema sa Pilipinas kung bakit mabagal ang ating asenso. It is the cost of money. Siyang hindrance talaga sa ating mechanization eh. Pag bumili ka ng makina, siyempre magsisimula ka utang sa bangko. Sa ibang bansa, ang alam ko, ang interest napakababa eh. Way back siguro mga 15 years ago, nabasa ko sa isang advertisement ng kotse, nagbibenta sa Singapore. Ang interest ng sasakyan, pagbili mo sa Singapore nung panahon na yan eh, 3% annually. Ay nung panahon na yan pag bumili ka ng sasakyan sa Pilipinas, nag-average ng 15% ang bayad mo sa pera. Siyempre, that applies to everything, hindi lang sa makinarya, hindi lang sa mga kotse, kundi maging sa mga agricultural equipment. Kaya kung ang mga makina natin, meron tayong cheap money, murang pera. Karamihan sa mga shop natin dito siguro makakapag-upgrade. Ngayon kung titingnan mo, halos lahat ng mga machine shop sa atin, lahat ng turnuhan segunda mano kasama na yung shop ko. Cannot afford ka talaga. Yun ang mga major problem natin. Pero isa, ang mga doable na problem na nasa pwedeng pagtulungan ng mga inventor, yun nga, ito iniisip ko, i-develop natin ang mga makinarya, mechanization, para sa pre-processing na agricultural products. So, para pag inalis sa probinsya, hindi na mabubulok. Ang advantage nito, makakapag-presyo na tama. Hindi pwedeng ang magdidikta ng presyo yung bibili. Kasi pag hindi binenta, mabubulok eh. So, kung ano ang presyo, tinan mo sa coconut. Grabe ang pagsasamantala ng mga negosyante sa presyo ng coconut. Ang coconut ng fluctuation sa 300% pataas ang fluctuation ng price. Pag pinakamura, sa countryside, less than 10 pesos per kilo. Ang pinakamahal, 30 pesos. Biro mo, 10 pesos to 30 pesos, ilang difference ng fluctuation yon. Pero ang finished product ng coconut products na yung cooking oil, it remains the same, pare-pareho sa supermarket. Hindi ganun kalaki ang fluctuation. Pero ang input, ang laki ng fluctuation. Kaya meron ditong maliwanag na price manipulation. At palagay ko, mga inventor, kung may matututukan yan. Ako, ginagawa ko na yan sa ngayon. Medyo nasa, kumbaga sa kung 100 stages, nasa 3rd stage pa lang ako. Okay, galing ano? At nagiging makakakit ka pa niyan sa 99 o 85%. Yan, basta tuloy-tuloy lang tayo. Ang ganda ng paliwanag mo about dun sa nagsimula dun sa wikang Pilipino na gamitin, tapos yung agriculture na napakahalaga, no? At napakaganda ng iyong paliwanag. Sana ito ay ating
bigyan ng pagkakataon kung si Mr. Hilgaser na kung saan natin to mailalapit siguro yung mga ganyan bagamat nasabi na natin at naipaliwanag bagamat siguro yan ay marami ka pang gustong sabihin siguro pwede nating isabay para ito mapag-aralan kung tayo magbigay ng proposal dito sa Commission sa Wikang Pilipino ngayon din sa DepEd sa CHED at sa National Culture and ARTS yan po at kung may mga gusto ko pang banggitin sabihin pa natin ng ilang minuto kasi 1 oras yung ating bagamat mahaba pero walang problema dahil yan ay napakahalaga kung mabibitin man tayo itong oras na to ay next week at kung ikaw ay mayroon pa pagkakataon para mapaghanda mo pa yung iba at ikaw ay aming muling iimbitahin at meron ka pa bang mga gustong sabihin doon sa yung mga ginagawa at bago tayo magtapos ng ating itong show na to ng Pinoy Inventor. Go ahead, Hilga, sir. Sa ngayon ang mga pinagkakaabalahan ko lang, naghahanap ako ng mga contact. Tulad nito, meron akong kaibigan matalik na isang director sa CHED. Nung una, medyo kumukontra sa akin to sa idea kong ito. Pero nung magpaliwanagan na kami, nag-shift siya sa side ko. Meron din ako isang kaibigan na professor din sa isang kilalang university. Sabi sa akin, Hil, hindi po pwede magamit ang Filipino language sa science. Pagkat unang-una, halimbawa, yung photosynthesis, paano mong i-Englishin yan? Naman sa kanya, okay ka ako, paano mo naman kakong i-Englishin ang photosynthesis? Pagkat hindi naman kako English yan, hindi niya rin ma-English. Ang point ko kako dito, kung ano yung popular ng lingwahe, tanggapin na natin. Kasi kung isasalin pa natin, nagiging katawa-tawa tulad nito. Ang approved na translation ng ating tahanan, ang binabanggit kong tahanan, itong ating galaxy, itong Milky Way. Ang pangalan ng Milky Way natin, ang alam ko, kanyan yung galaxy natin, Milky Way. Ang aprobadong translation ng gobyerno nitong Department of Education, ang Milky Way ay malagatas na daan. Nakakatawa pero talagang yun written niya, nakasulat yan. Hawak ko yung dictionary niya, binili ko na aprobado ng government. Ang author ay si Marisa Enriquez. Sabi nga ni Marisa hindi raw po pwedeng isa Pilipino ang mga turo natin kasi ang mga malaki daw ang gagastusin sa pag-translate ng mga libro. Nakasulat daw ko siya mga libro sa English Pero kung iisipin mo, di hamak na mas murang i-translate mo ang libro sa lingwaheng kaya nating maintindihan kaysa hahayaan mong ititrain mo yung buong Pilipino na maintindihan yung libro. Tsaka pag naumpisa na, na yan, dire-diretso na yan. At ito, Mr. Hilga, sir, hingi ko yung pagkakataon na to, na personal kang manawagan sa ating pamahalaan, at sa yung mga message mo sa mga taong bayan at sa kapwa natin mga inventor. Go ahead bago tayo magwakas nitong ating palatuntunan. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Ito naman sa akin pakiusap lang, panawagan sa mga namamahala sa ating edukasyon. Alam ko medyo mas sapat inyong katalinuhan. Pero sana naman buksan natin ang ating kaisipan, ang ating puso sa edukasyon na talagang kailangan ng mga pangkaraniwang Pilipino. At saka sa talagang tunay na pangangailangan ng ating bansa. Lahat ng edukasyon na may kinalaman sa pag-aunlad ng ating bansa, gawin nating simple. At alam naman nating lahat na ang malaki ang role ng science at mathematics sa pag-unlad. Lalong-lalo sa dalawang subject na ito. Dapat gawin natin very, very efficient ang pagtuturo dito. Gawing napakasimple. Gawin natin parang may tulay sa pagitan ng eskwelahan sa kanang bahay. Sa lukuyan, walang tulay, putol. Iba ang lingwahe sa eskwelahan. Pag uwi mo sa bahay, iba. Yun lang. Thank you. Yes, Pinoy Inventor. Pinoy Inventor. Malakas ba konsumo ng gasolina ang iyong sasakyan? Himax Turbo Power Simulator ang solusyon. Pwede sa gasolina, diesel o LPG man.
additional power and torch, siguradong mararamdaman. Pinalalakas ang hatak ng makina. Gaganda ang sikab ng sasakyan. Tipid pa sa fuel, kaya sulit ang gasolinang kinarga. Nakakatulong ka pa sa kalikasan natin sa pagbawas ng maruming hangin. Himax Turbo Power Simulator ang solusyon. Himax Turbo Power Simulator, kinilala ng Department of Science and Technology. Para sa mga interesado, mag-text o tumawag sa 0917-986-7177 o sa landline na 0275029420 o magpadala po kayo ng email sa himaxtps@gmail.com o dejesus.electronic@gmail.com. Maaari rin po ninyong bisitahin ang FB account June De Jesus o FB page Hybrid Solar Energy JAD, all caps po yun, o Himax Turbo Power Simulator o Call Alert Computerized Security System. Maaari din po ninyong bisitahin ang YouTube ni June De Jesus. Please like and share na rin po para po sa inyong mga impormasyon o katanungan. Himax Turbo Power Simulator ang solusyon. Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. I-charge na ang inyong mga device at tumutok sa Pinoy Stream. Abangan ang live streaming ng mga Adonis at mga diwata na magbibigay sa inyo ng saya. Dahil ikaw ang bida, Isa-shout out ka at may bonus pang request na kanta. Libre yan Dito sa Pinoy Stream, connecting Filipinos across the stream. Kayo ay nakikinig sa himpilang makula na Pinoy Stream Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. From north to south, east to west, there's only one Pinoy Stream. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Pinoy Inventor. Pinoy Inventor. Yes, napakabilis ng oras, Hindi natin na mamalaya na napatapos na pala yung ating isang oras, Subalit bago ako magtapos ay nais kong magpasalamat sa tumulong sa atin dito sa BDT Products Radio Production at itong Pinoy Extreme Versatile Radio, lalo na kay Levi Texon, at higit sa lahat kay Ma'am Cathy, na isa sa nagbigay sa atin ng mga pagkakataon na para magkaroon tayo ng isang oras na programa sa loob ng isang linggo upang mahibahagi natin yung ating mga saloobin, ating mga kapwa nating inventor, At siyempre, nagpapasalamat tayo sa interview natin kay Mr. Hil Gaser, At sana hindi lang ito yung araw na pagkakataon na siya ating makausap, At sa susunod na mga linggo ay pipilitin natin na para siya ay makausap uli upang mabanggit naman niya yung iba pa na napakahalaga na kailangan nating malaman, At sana ito ay pag-aralan ng ating gobyerno, Ayan po, At ang wikang Pilipino, yan po, At dahil dito sa Pinoy Inventor at ang inyong lingkod ay susulong
ang technology na meron po tayo. Tulad na banggit po niya ng ating bisita na si Mr. Hilga Ser, ano? At ang inyong lingkod ay katuwang ninyo sa pagunlad hanggang sa muli at sa muling ninyong panonood at pagsubaybay. At sana po ay subaybayan nyo itong ating palatuntunan, Pinoy Inventor. At magandang araw sa inyong lahat. At ako po si June De Jesus, isang Pinoy Inventor, isang Pilipino. Maraming salamat po. Pinoy Inventor. Pinoy Inventor. Inyong natunghayan ang palatuntunang Pinoy Inventor. Hanggang sa muling pagtatanghal, Pinoy Inventor. Pinoy Inventor. Handog sa inyo ni June De Jesus. Katuwang mo sa pag